ito nabuo ang plano ninyong pagsasagawa ng nationwide mall voting po pagdating ng 2025, sir? Alam niyo po, para sa kaalaman ng mga kababayan natin, ngayon pong darating na October 30 Barangay and SK elections, sapagkat ito ay manual na halalan, meaning mano-mano po ito, binarapat po ng inyong Commission on Elections na mag-pilot test sa 10 malls dito sa Metro Manila, isa po sa Cebu at isa rin po sa Legazpi City. Ang purpose po natin ay baka sakaling pwede namang magpaboto sa mga kababayan natin, lalo na yung mga nakapaligid na mga barangay at presinto sa isang mall. Sila po yung boboto dyan. Titingnan po natin, mas conveniente ba sa kanila? At the same time, hindi na natin gagamitin yung mga paaralan, hindi na natin maiistorbo yung mga bata kapag ito ay may pasok sila. At the same time, mga halaman at mga iba pang kagamitan na hindi na natin masisira, lalo pat nagagamit ito ng mga matatanda o nakatatanda pagdating po ng araw ng halalan. So medyo naging maayos po yung aming ginawang simulation nung Sabado para sa ating mall voting at talaga lamang nakita mo na maayos ang naging kinalagyan at experience po ng ating mga kababayang bumoto. So, itong mga barangay lang, exclusive lang po yan na mga botanteng nakapaligid sa isang mall. Halimbawa, Chairman, no? Hindi pwedeng malalayong barangay Sir ang pumunta Adjo. sa isang mall. Tama po Sir Adjo, wala pa po tayo sa kasalukuyan na ganyan, pero hopefully sa mga susunod na panahon, baka pwede na nating magawa. So ito po bago namin nilipat yung lugar kung saan boboto yung mismong barangay, amin po muna silang kinonsulta kung gusto nila o hindi. Katulad dyan, halimbawa dyan sa SM Manila, meron po dyan sa 5 barangays, 2 po ang ayaw. So yung 3 lang po ang aming nilipat, yung kanilang pagboto. So pagka po yun na isakatuparan na natin sa buong bansa sa 2025, ang plano natin po, kukonsultahin din natin yung mga nakapaligid na mga barangay, mga mamamayan, doon sa may tabi ng mga malls na yan. Ngayon, Chairman, bukod po sa mall voting, may plano rin po ba kayong magpatupad ng voter information para sa publiko, sir? Tama po, Ma'am Nina, at yan po siyempre massive nating gagawin. Pero maliban po dyan, ang isa pa nating special projects para sa Barangay SK, pilot din lang po, automated DSKE, gagawin po natin sa 2 lugar, sa Dasmariñas, Cavite, yung po properly informed yung mga barangays doon. At the same time, dito po sa District 6 ng Quezon City, automated po sila, meaning yung dati nating makina ang gagamitin natin, titingnan natin kung pwede na ba at kaya ba na magkaroon ng automated voting pag barangay at kami kasamang SK. Dito naman po sa Naga at saka po sa Muntinlupa, maglo-launch po tayo ng pilot din, early voting hours para sa ating nakatatanda, sa mga may kapansanan at heavily pregnant women. Ibig sabihin po, yung po mga nakatatanda at mga may kapansanan at mga nagdadalang tao ay pwedeng makaboto ng alas 5 hanggang alas 7 ng umaga sa araw na election, exclusive po para sa kanila. Isa po sa mga layon po ninyo ay para maiwasan ang vote buying dahil sa presence po ng security guard. Ano po ba ang iba pang mga advantages na nakikita nyo pag ginawa po natin sa mall? Tungkol muna po doon sa vote buying, napansin po natin kasi siyempre dire-diretso at medyo may security kami mula sa COMELEC, mula po sa mismong mall, yung dadaanan ng ating mga botante papunta sa mismong presinto, sa mismong loob ng mall kung saan sila boboto. So, nakakasigurado doon mismo sa loob ng mall ay magkakahirapan ng pagboto samantalang kapag sa eskwelahan, tahasan, minsan sa eskwelahan na mismo sa loob. Diyan ang botohan na nangyayari. Pero siyempre po, hindi natin mapipigilan yung pagka sila papunta na mula sa kanilang bahay, papunta sa mismong mall. Medyo mahirap din, parang wala rin pinagkaiba yung galing sa bahay nila, papunta po dito sa mall. At the same time po, maliban sa medyo malamig-lamig, Ma'am Nina, dahil naka-aircon yung mall, at the same time po, maayos. Yung kahit naghihintay sila, meron silang isang lugar kung saan sila naka-standby. Malamig din po at sinisigurado na komportable yung kanilang kalagayan. Lalo na po sa mga PWDs natin. Meron nakahandang mga wheelchair, may nakahandang mga medical personnel and equipment na anytime pwedeng itulong po sa kanila. Okay. Kung yan po'y may patupad na ang botohan sa mall, hindi na ba gagawin ang halalan o botohan sa mga paaralan na malapit din sa lugar na yan, sa mga mall? Tama po, Chairman? Sir Aljo, tama po, Sir Aljo, yung po yung isa nating purpose, yung bang hindi na natin iistorbuhin yung mga kabataan na habang sila nag-aaral. Katulad po nitong October 30, Barangay and SK election.
Alam po natin, may magkakaroon na po ng pasukan muli ngayong Agosto 28 ang ating mga schools, lalo sa public schools. Yung po eksaktong may pasok sila. So ibig sabihin, bago po natin magkaroon ng eleksyon, hihiramin na natin yung mga paaralan, aayusin natin. Maiistorbo ang mga pag-aaral ng mga kabataan. Yung mga gamit, yung mga upuan, ikita nyo naman po yung upuan sa elementary, kaliliit. Kung uupo dyan yung medyo nakatatanda, baka masira. Yan po ang nagiging dahilan kalimitan kung bakit naiistorbo ang mga paaralan. Kaya kung may mall voting, o di hindi na po natin pabobotohin doon sa mga paaralan, dito na lang sa malls, yung mga kababayan natin na nakapaligid dyan sa malls na yan. Chairman, linawin lang po natin, ang tanong, libre po ba yung mall voting? May babayaran po ba ang gobyerno dyan, sir? Naku, wala po. Kahit 5 duling, Ma'am Nina, wala po tayong babayaran. Libre pong binigay sa atin, pinagkaloob ng mga mall owners at saka operators. Kasama na po yung mga personnel nila at yung po mga pasilidad nila, ang mga gamit na pinapagamit nila sa atin, wala na po tayong babayaran sa kanila.